Another day, another J. Fern's wife story. Medyo papadilim na nga nung pumunta kami sa manukan kahapon. Kukunin kasi namin yung isang manok na ipapadala sa sablayan. Kukunin din namin yung saging na saba na nahihinog na sa puno. Pagdating namin sa manukan ay dumiretso na kami sa breeding range. Wala na daw napisa sa itlog na naiwan doon nung kinuha namin yung mga sisiw ng Boston Broodhen. Malamang bugok na kaya tinanggal na ni Richard, pero yung inahin, sinabihan namin si Richard na wag munang aalpasan, ikulong muna niya dahil may sugat yun sa binti. Inilagay daw niya sa tangkal yung Boston Broodhen, sabi ni Richard, kaya ayan tinitingnan ni Jayfern. Yung isang binti ng inahin ay gumaling na ang sugat, ngunit yung isa naman ay hindi pa. Kaya ang ginawa ni Richard, hinugasan daw niya at inisprayhan ng Quick Heal. Ito, walo pa rin ito. Mayroong itlog na dumalaga. Ha? Ah, nangitlog na agad. Doon sa lipatan ng kinuhaan gano'n. Hindi. Alin kaya? Yung Malaki-laki na rin. malaki na yan, ayos na yan. Alin to? Yung pulet na huling dala namin dito? Oo. Alin doon? Oh. Malaki. Nilagyan ng Quick Heal ang paa. Yung kabila, tuyo na. Yung dalawa ay mas light ang kulay. Oo, may itim yung fish niyan eh. May parang may matalo na. Madilim na nga agad kaya ayan naka-flashlight na kami. Nakakatuwa naman itong mga huling pulet na dinala namin, nangingitlog na agad yung isang pulet. Ang bilis talaga nilang mag-mature lalo na kapag alpas. Malaki na rin pati ang itlog niya, hindi kagaya sa ibang pulet na maliit ang unang itlog. Ito naman yung itlog ng Bagsik Line Broodhen namin at yung isang Boston Broodhen ay nalimlim na, pang-apat na araw niya ngayong naglilimlim. Sana lahat ng itlog may similya. Bago tuluyang dumilim, pumunta muna ako sa likod ng breeding range kung saan may nakatanim na guyabano. Nanguha muna ako ng dahon dahil ubos na yung aming iniinom na herbal drink. Aba, nagpapababa pala dito ang aming 5K. Ba't hindi pa ito nahapon? Medyo madilim na nga at napansin ko itong aming Euron Lemon ay hindi pa nakahapon. Natutuwa si Jayfern dahil sabi ni Richard yung mga magugulang naming inahin ay dyan nagpapababa na ngayon sa Euron Lemon. Yung mga pulet naman ay doon nagpapababa sa Possum Sweater. Medyo madilim na pero hindi pa rin nahapon ang aming Euron Lemon. Sabi ni Richard parang nahihirapan dong humapon sa ginawa niyang hapunan kasi madulas. Nilagyan muna ng scratch pen ni Richard ang Euron Lemon para hindi siya paluin. Namamalo kasi ang broodcock namin na yan. Pinakuha ng lagari sa bakal si Richard ni Jayfern para lagariin yung hapunan para gumaspang at para hindi madulas ang aming broodcock. At habang nilalagari nila ang hapunan ay pumunta muna ako doon sa may puno ng bayabas dahil mangunguha pa ulit ako ng dahon ng bayabas. Wala kasi akong makuhanan dito sa malapit sa bahay namin ng mga dahon ng bayabas at guyabano, kaya pag pumupunta ako sa manukan, doon na lang ako kumukuha. Yung dahon ng sambong naman, doon ako kumukuha sa bahay ng hipag ko, at yung pinya ay sa amin na lang dahil madami akong tanim na pinya. Maya-maya ay dumating si Richard at titibain na niya yung saging na saba na may hinog ng mga bunga. Kinain na ng ibon yung ibang hinog na bunga, kaya sabi ni Richard ay tibain na. Nasabit yung dahon. Magkasunod lang yan nung isa, diga? Dami ng hinog pala. At dahil madilim na, dun ko na lang sa may tabi ng bahay pinadala yung saging para dun niya tanggalin yung piling. Akala ko hindi pa magulang yung saging dahil parang luyat pa ang tingin ko sa mga bunga, pero may mga hinog na pala. May isang buwig pa ng saging doon, malamang yon malapit na ring mahinog dahil magkasunod lang na munga ang dalawang puno na yan. Nakakatuwa namang magtanim ng kung ano-anong mga prutas para pag namunga, ayan, may libre na. Bagsik ito. Magsik. At yan si Jayfern, kahit gabi na, hindi pa rin niya talaga nakakalimutang hawakan ang mga manok na nasa cording area. Kumuha lang kami ng ilang piling na saging at yung iba naman ay iniwan na namin kay Richard. At dahil pauwi na nga kami, ayan nilagay ko na sa plastic ang mga saging na dadalhin namin. Kinuha na ni Jayfern yung manok na ipapadala namin sa sablayan. Tinulungan ko na si Jayfern maglagay ng manok sa kahon dahil itatali pa yun at baka makaalpas habang nasa biyahe kami. Padala dun sa itong saging. Oo. Ginabi na naman kami at yan, pauwi na nga. Tapos ito, mo dun sa likod, kano mo na tayo. Tama na sila. Oo.
That's all guys. Thank you so much for watching. Please like, share, and follow for more. Bye! See you on my next video.